Hello, hello! Welcome to my mini vlog. I am your single mom. I have 2 babies. Halina't panoorin niyo ako sa kaganapan ko na mommy's duties, atis duties. O mga mi, eto bandang alas 9 ng umaga, inaayos ko na yung mga gagamitin ko panligo sa dalawa kong junakis. Una ko muna linisin itong pinagliliguan ko kay baby Tasha. Sigurado ko talaga na malinis yung gagamitin kong planggana para sa kanya. Lalo na naiiwan dito sa labas at puro balahibo na ng aso. At isa namang etong banyera, ito naman yung pagliliguan ni Kuya Nobby, mahilig magbabad sa tubig yan eh. Ito at kinuha ko na rin yung hose para mabilis ang makapag-ipon ng tubig. Inayos ko lang sa pagkabuhol at lalatag ko na ng maayos. Dito ko na talaga pinapaliguan yung dalawa. Ayoko do paliguan sa CR, lalo na si Kuya Nobby dahil ubod ang likod. Si baby Tasha, saglitan ko lang naman paliguan yan. Si Kuya Nobby lang naman talaga yung matagal. Ayan, at kinuha ko na nga si baby at pinaliguan ko na. Inuna ko talaga siya dahil si Kuya Nobby nga ay matagal maligo. After ko liguan, eto binihisan ko na at ginising ko na tong kapatid ko. Tanghali na nagigising. Kami nag-aalmusal, siya tulog pa. Paano? Lagi nabababo sa cellphone, lagi na lang nagpupuyat. Ang ganda talaga ng bakasyon niya, puro cellphone na lang. Ayan, fresh na ang baby Tasha ko. Si Kuya Nobby naman yung liliguan ko. O, takpan natin mga may, nakikita na yung pututoy niya. Ito, niliguan ko na. Pagkatapos ko paliguan niya, magluluto pa ako ng ulam at magsasaing pa ako. Yan, tuwang-tuwa, kalabsawan na. Alam niyo ba mga mi, pag pinapaliguan ko yung kuya ko na yan, ang tagal bago matapos, tapos ayaw niya pa umahon sa tubig. Pahirapan talaga siya alisin niya sa tubig, nakikipag-away pa talaga siya sa akin. Iyakan portion muna bago siya maaahon niya sa tubig na yan. Tapos pag bibihisan na, takbuhan na naman, ayan, pahirapan na naman siya bihisan. Umaabot ako ng ilang oras bago ko siya matapos ayusan, dahil sa sobrang kulit ng batang na yan. Kayo ba mga may, ganyan ba talaga ang toddler nyo? After ko bihisan si Kuya Nobby, eto pinaayos sa akin ni Papa yung mga mangga dahil yung dalawang mangga dito nabubulok na. Ayan nga, at ilipat ko na sa planggana. After ko ilipat yung mga mangga, nag-asikaso na ako dito. Inunahan ko na tong hugasan namin dahil ang hirap gumalaw pag nakikita mo to. Diyos mio, marimar. Wala nga pong taga-hugas dito ng plato sa amin. Yung kapatid ko, kung di mo pa kokonyatan, hindi kikilos yan. Kaya antay mo pa talaga matapos ako sa iba kong gawain bago ko tumahugasan. Ayan, dito sa isang tabi, nagmumuryot na naman si baby Tasha. Eto, may pasilip-silip. Sabi ko nga sa kanya dyan, naguhugas pa ako ng plato, wala nga maguhugas, kaya mag-antay ka. Kaya ayaw magugas sa plato ng tita mo, ayan, alagaan ka. Tatambak na naman ang hugasin. Itong mga hinugasan ko, yung mga ginamat ni Papa kanina sa pagpirito ng bangus. Ay nako, tatay ko talaga, di marunong magligpit. Iniiwan yung mga pinagkalatan at pinaggamitan. Wag kayo, tagalaba ko din yan minsan. Ito, tatapos lang ako maghugas, nagpunas-punas lang ako dito sa lababo namin. Dahil kailangan mo nga talagang punasan dito dahil puro tubig at carpet nga lang po itong nilagay namin dito sa aming lababo. Tapos sa budget kaya po hindi pa napatay. Kaya eto, pansamantala munang carpet. After ko maghugas at magpunas-punas, eto, magsasaing na ako dahil magtatanghalian na nga. Dahil parating na yung kapatid kong pasaway. Nabiyan na din ako ni Papa na magsaing na lang dahil nagluto naman daw siya ng piritong bangus at mayroon pang natira. Kaya hindi na ako magluluto ng ulam, magsasaing na lang. Una muna, inugasan ko muna tong kaldero para iwas panis na yung sa mga sinaing natin. Hindi na nga ako nagluluto do sa rice cooker namin bago. Kasi laging napapanis yung sinasaing namin dun, nagpapawis yung loob. Dahil nga po daw sa sobrang init ng panahon ngayon. Kaya sabi ng papa ko, sa kaldero ka na lang magsaing, wag na sa rice cooker. Dahil sayang yung mga kaning natitira, napapanis lang. Eto, nagtaka lang ako ng bigas at meron ditong batang makulit na sumisingit dito at nanghihingi na nga ng gatas. Nagmamadali na nga at gutom na at wala pang kanin at magsasaing pa nga lang ako. Kaya eto, bibigyan ko muna ng gatas para wala nang ligalig. Ito pa man din tong batang to, grabe magwala. Ayan, umalis lang ako ng saglit at kumuha ng
na nga ng patungan. Ayan, pasilip-silip pa nga sa camera. Habang nga nagtatakal ako ng gatas dyan, ayan na yung pinaggagawa niya. Pinagngengelaman na yung bigas to sa kalder. Eto, at nagmamadali na nga ako dahil alas 12 na, baka sumulpot na yung kapatid ko. Wala pa akong nasasaing kanin. Yung paman, pag dumating, diretso lamon. Gutom na gutom, kala mo hindi nakain. De, joke lang, ganun talaga yung mga may pagod na pagod eh. Eto, after ko hugasan at lagyan na nga ng sabaw, isasalang ko na nga yung sinaing. Grabe, hands-on ka talaga sa lahat ng gawaing bahay. Wala yung mama ko po kasi nagwo-work kaya ako po talaga lahat gumagawa ng gawaing bahay, pero minsan tinutulungan po ako ng papa ko pag wala po siyang trabaho. Siya na po nagluluto at naghahanda ng almusal namin, pati uulamin namin sa hapunan, pero minsan ako na rin nagluluto. After namin kumain ng tanghalian, ito niligpit ko na yung mga ginamit ko kaninang umaga sa pagliligo ko kay Kuya Nobby. Pero bago yon, iwalis ko muna tong kinalat pang malditang aso na to. Kinalat yung kanyang pagkain. Napaka-arte na itong aso na to, parang yung kapatid ko lang. Pag ayaw niya yung pagkain, tinataob niya yung lagayan yung pagkain. Ang ending, ayun, natatapon lahat ng kanin. Ang arte. Pag natapon, ayun, panibagong bigay na naman. Gusto masarap na ulam, namimili rin eh. Gusto nitong si Whitey, puro ulam lang, ayaw ng kanin. Aba, maghanap ka ng ibang amo mo, hindi kami mayaman. Ayan, tinapon ko na yung tubig, baka pagbahayan pa ng mga lamok. After ko magligpit sa labas, eto, naglagay muna ako ng alcohol bago ako umawak sa aking mga junakis. For our safety at para sa mga junakis ko. Ayan na nga, takita na ako ng baby Tasha ko, grabe nang umiyak. Nakikita talaga ako niyan, ayan, grabe na yung uyak niya. Si Kuya Nobby walang pake, busy sa cellphone. Ganyan sila sa tita nila, pag nagbabantay yung tita nila, ayan, parehas silang may cellphone. Tamad magbantay no? Para hindi umiyak, pahiramin ng cellphone. Hanggang dito na lang mga mi, bukas uli. Bye-bye!